Mar, again, ano ang mga demands ninyo ngayon? Pakiulit nga please. Sir Ted, maalala natin nung nagkaroon ng pagdinig, ang sabi sa Senado ay taong bayan ang namuhunan dito sa produktong petrolyo simula pa noong pumutok yung giyera sa gitnang silangan, na kung saan ay nagtaas na sila kahit na stock pa ang binibenta sa atin. Ibig sabihin, nasingil na sa atin yung ipambibili pa lang. So kung dumating na ito, Sir Ted, dapat i-roll back na doon sa dating presyo yung petrolyo. Kasi nakuha na sa atin yung pinambili po nila, yung dagdag na pambili po nila. So, una po yun, okay. Sir Ted. Okay. Ngayon, yung pag-suspend, sige po, Sir Ted. Go ahead, sige. Yung pag-suspend po dun sa excise tax, nakakalungkot po na ang tinanggalan ng o binawasan ng excise tax yung LPG po at saka yung kerosene. Na alam naman natin, ilan na lang po ang gumagamit ng kerosene. Hindi naman po ito ikinakarga natin na pampasada kasi crudo po ang dapat po na tinanggalan ng excise tax. Alam niyo ho, hindi ho natin alam kung alam niyo sa TED, masakit na isipin, panggagago po ito ng gobyerno. Isipin mo, ang pinapanawagan natin na matanggalan, malinaw naman po sa kanila na ang mataas ang presyo na mas mataas yung demand, mas maraming gumagamit yung diesel po at yung gasolina. Pero ang tinanggalan po yung LPG na 3 beses o 1 beses sa isang buwan ka magpalit, depende doon sa gamit. Alam niyo po yun, nakakasama ng loob na pinapaikot tayo, na ginagago tayo at manhid doon sa dinaranas ng mga mahihirap nating kababayan, partikular po sa mga Duterte. Okay, sige. So that's duly noted Ang inyo pong sinasabi nga, itong excise tax na bakit ayaw pang ipatupad sa diesel at sa gasolina, doon sa rollback na hinihingi ninyo, parang sa pagbabasa ko ng balita, parang hindi yata makatotohanan yun, Mark, kasi gusto nyo bumalik sa dating presyo. Kung hindi man ganun yung presyo na talagang ibabalik, Sir Ted, ano po ba dapat ang kailangang i-roll back nila at magkano doon sa mga katotohanan dapat na kung saan nga po ay naibayad na, nakapagbayad na tayo, nasingil na sa atin nung stock pa lamang po ang ginagamit nila. So magkano po dapat at sino po dapat ang magkwenta nito? Kung hindi po kami, kung mali po ang kwentada namin, sino po dapat? Okay. Po ba? At ano dapat ang ilabas nila na totoong rollback? Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.